Maulan ang araw na iyon. Madilim na ang paligid dahil pasado 8:00 na ng gabi. Sa loob ng isang itim na SUV, magkatabing nakaupo si Rian at Rowena. Ang tagal ko na rin hindi nakakapunta sa rest house. Wika ni Rian habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Parang last year pa ata ako huling pumunta doon. Ngumiti si Rowena, ang kanyang stepsister na itinuring niyang tunay na kapatid. At least ngayon we'll have time to catch up. It's been so long, Ri. Para tayong strangers kahit halos araw-araw tayo nagkikita sa bahay. Super busy mo kasi. Napangiti si Rian. I know, kaya nga happy ako na pumayag ka. Para naman matuloy yung matagal na nating plano na sisters bonding. Wika ni Rian. Sandaling natahimik si Rowena. Tsaka ibinalik ang tingin sa kalsada. Sa gilid ng kanyang labi ay may bahagyang ngiti. Pero ang mga mata nito, malamig na tila hindi umaayon sa kanyang ngiti. Habang nagmamaneho si Rowena, biglang napunta ang usapan tungkol kay Ethan. By the way, Ani Rowena, I'm sure Ethan's waiting for you. He sounded really excited kanina. Napangiti si Rian at bahagyang namula ang pisngi. Yeah, he promised me a surprise. Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Maybe dinner or baka flowers lang. Or something bigger. Sabat ni Rowena na halos pabulong lang. Sumilay ang saya sa labi ni Rian dahil sa sinabi ni Rowena at pakiramdam niya, yun na ang tamang oras para sabihin niya kay Ethan na handa na siyang magpakasal. Tahimik ang lahat nang biglang may kumislap na malalakas na ilaw mula sa malayo. Mabilis, halos mapapikit ang mga mata ni Rian sa sobrang liwanag. Rowena, hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang isang puting van ang biglang sumulpot at pumagitna sa kalsada, hinarangan ng kanilang daraanan. Damn it! Sigaw ni Rowena, sabay apak sa preno. Napaangat ang katawan ni Rian sa seatbelt at halos mabangga sila sa sumulpot na van. Anong nangyayari? Nanginginig na tanong ni Rian, hawak ang dibdib. Bumukas ang pinto ng van at 4 na lalaking nakaitim, nakamaskara at may dalang armas ang bumaba. Ang isa'y may hawak na baril at agad itinutok sa kanila. Labas! Sigaw ng isa, malakas at galit ang boses. Rowena, oh my God! Nanginginig si Rian at kumapit sa braso ng stepsister. Napatingin namang naguguluhan si Rowena. What do you want from us? Tanong ni Rowena. Binuksan ng isa ang pinto sa tabi ni Rian at marahas siyang hinila palabas. Napasigaw siya, pilit na kumakapit sa upuan. Stop! Let go of me! Tulong! Halos mapaos sa pagsigaw si Rian at nanginginig ang kanyang katawan. Leave her alone! Sigaw ni Rowena at sinubukan pang hawakan si Rian at pilit lumalaban. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na suntok sa sikmura ang tumama sa kanya at isa na namang bagay ang ipinukpok sa ulo. Napahandusay siya yakap ang tiyan at doon tuluyan itong nawalan ng malay. Samantala, halos mabali ang mga kamay ni Rian sa pagpupumiglas. Please, please, don't hurt me, sigaw ni Rian. Ngunit mabilis siyang isinakay ng mga lalaki sa van at tinalokbungan ng sako ang kanyang ulo. Mabilis ang takbo ng sasakyan at sobrang bilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sobrang takot ang nararamdaman niya. Habang nakatalukbong ang kanyang ulo at nakatali ang kamay, tanging iyak at dasal ang lumabas sa kanyang bibig na may takip pa rin. Ilang minuto ang lumipas at bago huminto ang van, hinila siya palabas, halos kalad ka rin at sinalubong siya ng malamig na hangin. Pag-alis ng takip sa kanya, napansin niya ang paligid, isang masukal na kagubatan, puro naglalakihang puno. Wala na isang bahay, walang kahit anong tao maliban sa kanya at sa mga lalaking dumukot sa kanya. Ang lupa'y basa, may amoy ng lumot at nabubulok na mga dahon. Sa malayo, tanging huni ng kuliglig at pagtahol ng aso ang naririnig niya. Saan niyo ko dadalhin? Please, please let me go. Humahagulgol na pakiusap ni Rian. Ngunit isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi na nag-iwan ng kirot. Tumahimik ka! Sigaw na sagot ng isang lalaki. Pinaupo nito si Rian sa lupa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang malakas na sipa
ang dumapo sa kanyang tiyan. Napadaing siya at napaluha. "Please, I'll do anything. Just let me go." Pakiusap niya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit walang awa ang mga lalaki. Ang bawat hampas at suntok ay naranasan ng dalaga. Halos bumigay ang kanyang katawan sa sakit. At higit sa lahat, pinagnasahan, pinagsamantalahan siya ng mga kalalakihan at pinagpasapasahan pa. "No, please, stop." Paulit-ulit niyang sigaw, ngunit para bang bingi ang mga lalaking bumababoy sa kanya. Hanggang sa unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang kirot ay naging pamamanhid. Ang mga iyak niya naging mahihinang ungol. At sa huli, lahat ay naging blanko. Samantala sa kabilang banda, nagising si Rowena sa gilid ng kalsada. Hawak niya ang kanyang sikmura at nanghihina. Tumutulo din ang dugo sa kanyang ulunan. Nakita niyang wala na ang Vine at wala na si Rian. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Ethan. "Rowena, anong nangyari?" Mabilis na sagot ng lalaki nang marinig na humahagulugol ang babae. "Ethan, tulungan mo ko." "They took her. Kinuha nila si Rian. May humarang sa amin. There were men. May mga baril sila. I tried to help her pero sinuntok nila ako. I passed out." "Where are you?" Ang boses ni Ethan ay puno ng kaba. "On the highway. Malapit sa papuntang rest house. Please, Ethan, bilisan mo." Mabilis na nagpunta si Ethan sa kinaroroonan ni Rowena. Halos magliyab ang gulong ng kotse niya sa sobrang bilis. Pagdating niya, bumungad ang itsura ni Rowena na magulo ang buhok, luhaan, nanginginig, nakaluhod sa tabi ng kalsada. "Rowena!" Sigaw ni Ethan. Agad niya itong nilapitan at inalalayan. "Ethan, they took her." Umiiyak na wika ni Rowena. Halos hindi makapagsalita. "I tried to fight them but I couldn't. She was screaming for help." "Where is she? Where did they take her?" Sigaw ni Ethan, halos mabaliw sa kaba. "I don't know. I don't know." Sagot ni Rowena, bago tuluyang hinimatay ang babae sa mga bisig ni Ethan. Pagmulat ni Rowena, malamig na puting kisame ang bumungad sa kanya. Nasa loob siya ng hospital, nakakabit ang dextrose at nakaupo sa tabi niya si Ethan, hawak ang kanyang kamay. "Rowena?" Bulong ni Ethan, halatang walang tulog at pulang-pula ang mga mata. "Thank God, you're awake." Napakunot ang noo ni Rowena at nahihirapang magsalita. "Ethan, what happened? Where's..." Naputol ang kanyang tinig, tsaka siya napaluha. "Where's Rian?" Umiiyak na tanong ni Rowena. Umiyak si Rowena, pero sa likod ng kanyang mga luha, ikinukubli niya ang pasimpleng ngiti. Yumakap siya kay Ethan, na para bang siya ang higit na nasaktan. "She was crying, Ethan. She was begging for help, and I couldn't save her." Humahagulgol na wika ni Rowena at nanginginig pa. Naramdaman ni Ethan ang pagbalot ng matinding guilt sa kanyang puso. Kung hindi siya nagpumilit na mauna sa rest house, baka kasama niya ngayon si Rian at hindi ito napahamak. "It's my fault," bulong niya. "I should have been there." "No," sabat ni Rowena sabay hawak sa mukha niya. "It's not your fault. They were monsters. No one could have stopped them." Pero sa puso ni Ethan, alam niyang hindi sapat yun dahil nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ng kanyang minamahal. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at detective sa hospital para kunin ang pahayag ni Rowena. Nakaupo siya sa kama, mahina at nakabalot ng kumot. Nakasuot ng hospital gown at may benda pa sa braso. Sa tabi niya, nakatayo si Ethan, hawak pa rin ang kanyang kamay. "Miss Rowena," wika ng isang opisyal, "kailangan naming malaman kung ano bang nangyari sa inyo ni Miss Rian. Maaari mo bang ikwento sa amin?" Huminga ng malalim si Rian, tsaka nagsimulang magkwento. "We were on our way to the rest house. It was dark. Tapos bigla na lang hinarangan ng isang van ang daraanan namin. 4 men came out, all wearing masks. Kinuha nila si Rian at sinakay sa van nila. Sinubukan ko silang pigilan pero..." Tumigil siya at nanginginig ang kanyang boses na nagpatuloy. "Isa sa kanila sinuntok ako sa sikmura. Kaya naman nawalan ako ng malay. The next thing I knew, she was gone."
Tahimik na nakikinig ang mga pulis. Isa sa kanila ang nagtanong. May nakilala ka ba sa kanila? Anything unusual? Tattoo? Kahit ano na pwedeng magamit para matukoy ang pagkakakilanlan nila. Umiling si Rowena. No, ang bilis ng mga pangyayari. Muling sumingit si Ethan. Detective, you need to find them. Wala akong pakialam kung paano. Just bring her back. Sir, we'll do everything we can. Sagot ng opisyal. Ngunit halata sa mukha ng mga ito ang kawalan ng malinaw na lead. Pagkaalis ng mga pulis ay napaupo si Ethan sa gilid ng kama ng pasyente. Nakatungo at mahigpit na nakakuyom ang mga palad. Kailangan niya ako. Pero wala ako ng mga panahon na kailangan niya ako. Bulong niya. Kasabay nito, dumaloy sa isipan niya ang mga huling sandali nilang magkasama. Ang ngiti ni Rian, ang mga mata nitong laging puno ng pangarap. I should have been with you. Bulong niya. Ethan, don't do this to yourself. At hinawakan pa niya ang kamay ng binata ng mahigpit. Dapat na ipagtanggol ko siya. How can I forgive myself? Then find her. Hanapin natin siya, Ethan. Yun lang ang magagawa natin ngayon. Wika ni Rowena at tumitig ito sa mga mata ng binata. Nangungusap at mangiyak-ngiyak pa ang mga mata. Kinagabihan, sa loob ng hospital room, mag-isa si Rowena. Nakaharap siya sa salamin, hawak ang cellphone. Binuksan niya ang front camera at tiningnan ng sariling itsura. Magulong buhok, maputla at mugto ang kanyang mata. Perfect, bulong niya sa sarili. Hindi na siya babalik pa. At ikaw, Ethan, kahit kailan, hindi mo pwedeng malaman ng totoo. Maya-maya pa, biglang tumunog ang cellphone ni Rowena. At nakita niya ang isang pamilyar na numero ng lalaking inutusan niya para iligpit si Rian. Sinilip muna niya ang pintuan kung nandoon si Ethan bago nito agarang sinagot ang tawag. Hello? Bakit ka tumawag? Nagtatakang tanong ni Rowena. Bayad na kayo, di ba? Ano pang kailangan nyo? May bahid na pagkainis ang boses nito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. What? Anong sinasabi mong nakatakas si Rian? Ginagawa nyo ba talaga ang trabaho nyo? Walang ya kayo? Ang pangit nyong magtrabaho. Kung alam ko lang napalpak kayo, hindi ko na kayo kinuha. Nandito ako sa hospital ngayon dahil sa pinukpok ninyo ko sa ulo. Tapos ngayon eto na naman, ang utos ko lang gawing makatotohanan ng pananakit ninyo sa akin. Pero mukhang gusto nyo rin akong dalihin. Ayusin nyo yan. Ang laki ng binayad ko sa inyo tapos ganito lang ang mangyayari. Gawan nyo yan ng paraan. Kung hindi, kayo ang ipapatrabaho ko. Gigil na wika ni Rowena at agad niyang binaba ang cellphone. Huminga pa siya ng malalim para ikalma ang sarili at muling tumingin sa salamin. Namumula ang mukha niya sa galit at malamang magtataka ang lalaki kapag nadatnan siyang ganoon. Kaya naman umupo siya sa kama. Inilapat ang kamay sa dibdib at sinimula ng kanyang pagdadrama nang marinig ang boses ng lalaki sa labas ng pintuan na tila may kausap na mga doktor. I tried to save you, Rian. I really did. I'm really sorry. Malakas niyang sabi sabay hagulgol habang nakatingin sa larawan nilang dalawa sa cellphone. Ilang sandali pa ang lumipas, nagmamadaling pumasok ang mga nurse maging si Ethan sa silid ni Rowena dahil sa narinig. Kaya agara naman na nilapitan ni Ethan si Rowena at niyakap. Sinubukan rin ng mga nurse na pakalmahin ang dalaga. Ngunit mas lalo itong umakto na ayaw niya ng ibang tao sa silid niya, kundi si Ethan lamang. Kaagad na pinalabas ni Ethan ang mga kasamang nurse at siya mismo ang nagpakalma kay Rowena hanggang sa nakatulog ito sa kanyang mga bisig. Ilang araw ang lumipas, wala pa ring balita tungkol kay Rian. Ang media ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa kaso. Naging sentro ng atensyon si Rowena, ang nag-iisang saksi. Tuwing kinakausap siya ng press, umiiyak siya at umaakto na siya ang pinakaapektado sa nangyari. I just want my sister back. Kaya nananawagan ako sa publiko na tulungan ninyo kaming hanapin ng kapatid ko. Miss na namin siya. We can't live without her. Bring her back to us. Umiiyak niyang sambit sa harap ng interview. At ano naman po ang mensahe ninyo sa mga dumukot sa inyong kapatid? Patuloy na pagtatanong nang nag-i-interview sa kanya. Tumigas ang mukha ni Rowena at humarap pa sa kamera at matapang na nagsalita.
Justice will prevail. Hindi natutulog ang Diyos at ang batas. Handa kaming ubusin ang salapi namin to get the justice. Maibalik lang ang kapatid ko. Si Eta naman, halos hindi na kumakain o natutulog. Palaging nasa presinto kasama si Rowena. Nagtatanong kung may lead, ngunit ang sagot ay laging iisa. Wala. Mr. Navarro, sabi ng detective, ginagawa namin ang lahat ng kaya namin, pero kailangan pa namin ng oras. Whoever planned this knew what they were doing. No traces, no witnesses, at plakado ang pagpaplano. Detective, time? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sigaw ni Ethan. She doesn't have time. Hindi natin alam kung ano na bang nangyayari sa kanya. Alam ko takot na si Rian. So please do your job. Pero walang magawa ang mga pulis kundi ang humingi ng pasensya at gawin ang kanilang trabaho. Isang gabi, bumalik si Ethan sa rest house kung saan dapat sila magkikita ni Rian. Tahimik ang buong lugar. Nakaset up pa rin ang mesa. May mga kandila at bulaklak. Ang sorpresa sana niya para sa nobya. Tiningnan niya ito, tsaka napaupo sa silya. Inabot niya ang bulaklak. Hinawakan niya iyon at napaiyak. Dapat hindi ko hinayaan na kailang ang bumiyahe. Dapat sumabay ako sa inyo. Hindi sana to nangyari. Bulong niya habang tuloy-tuloy na bumubuhos sa mga luha sa kanyang mata at nakakuyom ang kanyang kamao. I promise I'd protect you. I promise. Sa malayo, nakatingin si Rowena sa kanya. Tahimik siyang nakamasid sa paghihinagpis ni Ethan. Sa halip na maawa, may kakaibang kasiyahan ng dumaloy sa kanyang mga mata. Makailang araw pa, sa presinto, isang opisyal ang lumapit kay Ethan. Sir, kailangan niyo po itong malaman. What is it? Mabilis na tanong ni Ethan, halatang desperado. Ipinatong ng pulis ang isang maliit na sobre sa mesa. Sa loob nito, isang peraso ng tela na punit, isang bahagi ng damit na tila pag-aari ni Rian, natagpuan sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Sa kanya to, bulong niya. Agad na nagtinginan ng mga pulis at ipinakita nila ang isang larawan ng babae na wala ng buhay kay Ethan. Kalunos-lunos ang sinapit nito at halos hindi na makilala ang muka. Ngunit suot nito ang kaparehong damit na suot ni Rian, maging ang bracelet nito, relo at mga personal belongings. Doon kinumpirma ni Rowena na iyon nga si Rian at napahagulgul pa ito. Nanlumo naman si Ethan at hindi makapaniwala na wala na ang kanyang minamahal. Ilang minuto, matapos malaman ng sinapit ni Rian, kinausap ni Ethan ang mga pulis. At sa gilid ng silid, si Rowena naman ay nakaupo, nakikinig at lihim na napapangiti. Kalkulado niya na ang kasunod nito. Everything will be paid off. Konti na lang. Magiging akin na ang buhay mo, Rian. Bulong ni Rowena habang matalim na nakatingin sa mga larawan ni Rian na nasa harapan niya. Simula pagkabata, halos si Rian at si Rowena lang ang magkasama sa bahay. Ang kanilang ama ay isang kilalang negosyante na madalas nasa abroad para pamahalaan ang kanilang mga negosyo. Kaya't kahit magkasama sila sa ilalim ng iisang bubong, kadalasan ay pakiramdam ni Rian ay siya lamang ang talagang pamilya niya. Dahil si Rowena, bagaman tinatawag niyang sister, ay hindi naman niya tunay na kapatid. Ngunit matapos ang pagkawala ni Rian, nag-iba ang lahat. Walang ibang kasama si Rowena kundi ang mga alila at mga tauhan ng kumpanya. Sa kabila ng lungkot na ipinapakita niya sa publiko, unti-unti niyang sinimulan ng pamamahala sa ilang negosyo bilang pansamantalang kapalit ng kanyang yumaong kapatid. Lahat ay humanga sa kanyang tapang at katatagan. Kaliwat kanan ng papuri sa kanyang galing magpatakbo ng mga negosyo ng amain na dapat ay si Rian ang gumagawa. Sa gabi sa kanyang silid, lihim siyang umingiti sa harap ng salamin. One step closer, bulong niya. Matapos nun, binuksan niya ang telepono niya para muling basahin ang mga mensaheng ilang araw na niyang natanggap bago pa makita ang bangkay ni Rian. Miss Rowena, pinatay na po namin ang kapatid ninyo. Tinik sa dibdib eh. Baka makatakas ulit. Mabulilyaso pa tayong lahat. Paliwanag ng lalaki kay Rowena. Good! Yan ang gusto ko. Walang sabit at hindi palpak. At dahil tapos na ang trabaho ninyo, gusto ko na umalis kayo dito. Pumunta kayo sa malayo, sa walang nakakakilala sa inyo. Wala akong pakailam kung saan kayo pumunta. Ayoko nang makita pa ang mga pagmumukha ninyo.
At kapag hindi kayo umalis at nakita ko pa kayo, ako mismong magpapakulong sa inyo. Naiintindihan niyo ba? Pagbabanta ni Rowena sa mensahe nito sa cellphone. Agad na sumilay ang ngiti sa labi ng dalaga. Sa isip niya, mabilis lang talagang magawa ang lahat ng bagay gamit ang pera. Napahalakhak pa ito bago tuluyang binura ang mensahe na naroon sa kanya at nagsindi ng sigarilyo bago ulit na nag-isip. Ikaw naman ang kasunod, Ethan. Magiging akin ka. Makikita mo din ako. Makalipas ang ilang linggo, dumating mula sa abroad ang kanilang ama. Isang malungkot na muling pagkikitang naganap sa mansyon. Si Rowena ay nakasuot ng itim, matay luhaan. Agad na idinitalye ni Rowena ang mga nangyari at kung paano niya sinubukang iligtas si Rian. Umiiyak at nanginginig si Rowena habang sinasabi ang lahat. Tahimik ang ama, ngunit sa mata niya, may bakas ng pasasalamat sa mga salitang iyon ni Rowena. Sa puntong yun, unti-unti niyang niyakap si Rowena na para bang ito na lamang ang natitira niyang anak. Matapos ng masusing pag-iisip ng kanilang ama, ay tinipon ng matanda ang mga board members, abogado at ilang malalapit na kaibigan. Nandoon si Rowena, nakaupo sa tabi niya, kunwari mahina ngunit matatag ang pag-iisip. Today, wika ng matandang mabigat ang boses. Nais ko tong gawing formal. Dahil wala na si Rian, wala na akong ibang choice kundi ipasa lahat kay Rowena. Siya ang magmamana ng mga kumpanya ko, mga ari-arian at lahat ng mayroon ako. From this day on, she is not just my stepdaughter. She is my daughter. Nagpalakpakan ng ilan, nagulat ang iba. Ngunit si Rowena, nakatungo, kunwari umiiyak, kunwari mababa ang loob. Bit-bit ang mga salitang hindi niya ine-expect ang sitwasyon. Pero sa loob-loob niya, may saya sa kanyang puso. Finally, it's all mine. Sambit ni Rowena sa kanyang isipan. Ngunit hindi nagtagal, bumigay ang katawan ng kanilang ama. 2 taon matapos mawala si Rian, pumanaw ang matanda. Sinasabing dahil sa labis na lungkot at stress, kaya ito namatay. Sa burol, halos pinagbagsakan ng langit at lupa si Rowena. Ngunit sa oras na walang nakatingin, nakangiti siya at nagdiriwang. Nang lumabas ang huling will and testament na kumpirmang lahat ng yaman, negosyo at ari-arian ay napunta kay Rowena. Siya na ang bagong pinuno ng pamilya at kumpanya. Literal na lumakas ang kanyang kapangyarihan at koneksyon sa tao. Congratulations, Miss Rowena. Bati ng mga abogado. Ngumiti siya at bahagyang yumuko. Makakaasa po kayong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para ipagpatuloy ang legacy ni Dad. Ngunit sa kanyang isip, ibang-iba ang kanyang sinasabi. I finally have it all. Tunay ngang nakuha na ni Rowena ang lahat ng nais niya, maliban kay Ethan. Sa mga panahong yon, nanatiling balot ng lungkot si Ethan. Hindi siya makamove on sa pagkawala ni Rian. Madalas siyang nakaupo sa rest house na para bang hinihintay pa rin itong bumalik. At sa bawat sandaling yun, nandoon si Rowena. Lagi siyang nagdadala ng pagkain, umaalalay at inaalagaan niya ang binata. Ethan, you need to move on. Malumanay niyang wika isang gabi. Hindi mo pwedeng palaging saktan at sisihin ang sarili mo dahil sa nangyari. She was my world, Rowena. At alam mo yan, hindi ganun kabilis ang lumimot. Paano ko makakalimot kung hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit nangyari yun sa babaeng pinakamamahal ko. Gusto kong tanungin ang taong nasa likod nito kung bakit. Anong ginawang masama sa kanya ni Rian? I know. Humawak siya sa kamay nito. But maybe you can learn to love again. At kapag handa ka na, nandito lang ako palagi. Napatingin lang sa kanya si Ethan. Malamlam ang mga mata nito. Halatang humihingi ng hustisya sa bawat pagbagsak ng kanyang paghinga. Sabihin mo sa akin ang totoo, Rowena. Masamang tao ba ang kapatid mo para pagdusahan niya ang lahat ng to? Napatigil ng bahagya si Rowena sa tanong niyang yun. Hindi niya alam ang isasagot niya, pero pinili niya pa ding humagilap ng sagot para dito. Kung sino man ang may gawa nito, sila ang masama. My sister was so kind and high-spirited soul. Hindi to deserve ni Rian. At tumulo lalo ang luhang kanina pa pinipigil ni Ethan. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Rowena. Inakap niya ang binata at hinayaang umiyak. Sige lang, Ethan. Umiyak ka lang sa akin.
Kailangan mo ko makita ngayon at sa hinaharap mo. Pagdeklara niya sa sarili. Nagtagal pa ang mga buwan at sa unti-unting pagdaan ng panahon, natutunan ni Ethan na tanggapin ang presensya ni Rowena. Ang dating comfort napalitan ng pagkalapit at sa huli, nahulog ang loob niya rito. Makalipas ang ilang taon, naging magkasintahan na sila. Si Rowena ngayon ay isa ng kinikilalang businesswoman. Siya ang nagpalaki ng kumpanya, nagpalawak ng investments at nakilala niya sa iba't ibang business circles. At ngayon, isang engranding party ang inihanda para sa mga pinakamayayamang negosyante at investors sa bansa. Isang gabi na mga sparkling chandeliers, champagne glasses at makikinang na gown. Nagtipon-tipon ang mga kilalang mga personalidad. Suot ni Rowena ang pinakamahal na alahas at isang designer dress. Si Ethan naman ay nasa tabi niya. Gwapo at matikas, ngunit may lungkot pa rin sa mga mata. Habang nag-iikot siya para makipagkamay sa mga bisita, isang pahayag ang ginawa ng host. Ladies and gentlemen, tonight we are honored to introduce a rising star in the business world here in the Philippines, pero kilalang kilala na siya abroad. Straight from America, she has built an empire in less than a decade. Please welcome the woman everyone has been talking about. Nagkagulo ang mga bisita at nagbubulungan. Si Rowena ay ngumiti, sabik na makilala ang bagong investor. Perfect, bulong niya. She'll be my next target as a business partner. Kung magkakasundo kami, mas lalong lalaki ang impluwensya ko at ang kumpanya. This time, sa abroad na. Good evening, bati ng host. Allow me to present Miss Rian. Ngunit ang malawak na pagkakangiti ni Rowena, biglang napalitan ng pagkainis nang marinig ang pangalan na iyon. Para bang isang sumpa na marinig ang pangalan na pamilyar sa kanya. Pangalan na minsan na naging tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit mas hindi siya handa sa sumunod na pangyayari. Lumabas ang bagong bisita at nanlaki ang kanyang mga mata. Halos matumba si Rowena sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang pangalan ng taong ina-announce. Ang babae naka-eleganteng gown, may malakas na aura at confident na ngiti. Ngunit higit sa lahat, pamilyar ang muka. Walang iba kundi si Rian, ang kanyang kapatid. Walang gasgas, walang bakas ng sugat. Sa halip, matatag, makapangyarihan at higit na maganda kaysa dati. Nanlaki ang mga mata niya at tila namutla ang muka. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Impossible, bulong niya habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Patay ka na. Samantala si Ethan naman may mukhang pagkalito at nagugulumihinan sa mga nangyari. Dahil ang babaeng pinakamamahal niya na akala niya'y matagal nang namayapa, ay nasa harapan na nila ngayon at buhay na buhay pa. Nagkatinginan si Rowena at Ethan at parehong hindi maipaliwanag ang sitwasyon. Bumaba sa stage si Rian. Kinamayan niya ang lahat kahit na ang iba, gulat pa rin dahil ang inakala nilang matagal ng patay ay nasa harapan nilang lahat. Ilang segundo ang lumipas, lumapit si Rian kay Rowena at ngumiti. Did you miss me, my dear sister? Tanong ni Rian na may matamis na ngiti sa labi. Halos himatayin si Rowena sa nangyari. Pakiramdam niya, binabangungot siya at gusto niya nang magising sa pagkakatulog. Nanginginig ang mga tuhod niya habang nakatitig kay Rian na nasa harap niya mismo. Walang boses na kayang lumabas sa kanyang pagkagulat. Ngunit kahit natataranta ang kanyang isipan, mabilis siyang nagkunwari. Lumapit pa siya ng todo't inalis ang maliit na espasyo na nakapagitan sa kanila. Niyakap niya ng mahigpit si Rian at nagkunwaring naiiyak. Rian, oh my God! I can't believe it's really you! Akala namin patay ka na't hindi ka nababalik pa. Bulalas niya. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Dinumero ang paghinga niya para hindi mahalata ng kapatid. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, yumuko si Rian at bumulong sa tenga ni Rowena. I'm back. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Rowena. Napatigil siya. Napalunok ng laway at bahagyang kumalas sa yakap. Ngunit si Rian nakangiti lamang.
Eleganteng naglakad, palayo sa gitna ng mga bisita. Naiwan siyang tulala, halos mawalan ng malay sa bigat na mga salitang binitiwan sa kanya ni Rian. Pag-uwi ng mansyon, hindi na nakapagtimpi si Rowena. Isinara niya ng malakas ang pinto. Kinuha ang isang plurera at ibinagsak ito sa sahig. Sumisigaw siya at nagmumura. Sunod niyang inihagi sa pader ay ang mga mamahaling figurine, picture frames at kahit ang lampshade ay nadamay sa kanyang galit. Habang nagwawala, pabalik-balik sa isip niya ang sinabi ni Rian. "Imposible! Hindi!" Bulalas niya habang hawak ang sariling ulo. "Patay ka na! I saw it with my own eyes. You're supposed to be gone!" Ngunit gaano man siya magwala, ang imahe ng malamig ng ngiti ni Rian patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Kinabukasan, pagpasok sa opisina, sinalubong siya ng kanyang sekretarya at halatang balisa ito. "Ma'am, we have a problem." Napapikit si Rowena bago huminga ng malalim. "What is it this time?" Eritang tanong niya. Nag-aatubiling sumagot ang sekretarya. "The investors, they pulled out. Almost all of them. Nasa panganib po ang kumpanya." Halos mapatayo si Rowena sa kinauupuan niya. "What?" Sigaw niya. Mabigat ang boses. "How is that possible?" "Sinasabi nila na bumalik na ang tunay na may-ari tagapagmana. Kaya mas gusto nilang mag-invest kay Miss Rian, lalo na't kilalang-kilala na siya bilang isang magaling na CEO. "Damn it! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na!" Sigaw niya sa sekretarya. "Bakit bigla na lang naging ganito lahat? Hindi pwedeng mawala ang lahat ng pinaghirapan ko." Nagwawalang wika ni Rowena. Naaaligaga siya. Naglalakad-lakad siya sa opisina. Hinahawakan ng sariling sentido. Para siyang binagsakan ng langit at lupa dahil sa mga nangyari. Pakiramdam niya, kayang bawiin ni Rian ang ilang taon niyang pinaghirapan ng isang gabi lang at mas lalo siyang nagngingit-ngit sa galit sa itinuturing na kaaway. Ilang sandali ay nagring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, si Ethan ang tumatawag. Agad niya itong sinagot at pilit pinakalma ang sarili. "Ethan?" Mahina ang boses niyang sumagot. "Rowena, busy ka ba? Kain tayo sa labas. Sabay na tayong mag-lunch." "Sure, gusto rin kitang makausap." Agad na sinabi ni Ethan kung saan sila magkikita at agad naman na nagtungo doon si Rowena. Magulo ang isip niya. Halo-halong emosyon. Takot siyang mawalan ng negosyo at kapangyarihan na matagal niya nang pinagplanuhang makuha. Pero mas natatakot siyang pati si Ethan tuluyang mawala na din sa kanya. Lalo pa at bumalik na ang babaeng pinakamamahal nito. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Tumigas ang kanyang panga at nabali niya ang lapis na hawak-hawak sa harap ng lamesa. "Damn you, Rian! Hindi mo maagaw sa akin si Ethan! Never!" Masaya si Rowena na makita si Ethan sa kabila ng mga kamalasang dinanas niya sa araw na iyon. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang mga tumatakbo sa kanyang isipan kay Ethan o hindi. Pero ang gusto niya lang ng mga oras na yun, i-enjoy ang lahat. Ngunit pagpasok niya sa restaurant, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Ethan at Rian magkasama sa lamesa. Hawak pa ni Rian ang kamay ni Ethan. Para bang umakyat lahat ng dugo ni Rowena sa kanyang utak dahil sa galit sa kanyang nasaksihan. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at para bang sasabog na iyon sa inis. Bumilis ang kanyang lakad at bumigat ang kanyang paglakad. Rinig ang paglapat ng takong sa tiles ng restaurant. Lumapit si Rowena ng dahan-dahan pero hindi nagpakita sa dalawa. Nakita niyang tumayo si Rian at biglang yakap si Ethan. Nanlaki ang mga mata niya. Ngunit bago pa siya makalapit, napansin ni Ethan ang pagdating niya. Agad nitong tinulak si Rian. "You make me fool, Rian," mariing sabi ni Ethan, puno ng galit at sakit. "Ang tagal kong nagdusa dahil sa'yo. Akala ko patay ka na. I blamed myself every single day. I feel like empty when you're gone. Pinagmukha mo kong tanga. All those years buhay ka pala. Hinanap kita kung saan-saan." "Pero Ethan, mahalaga pa ba yun? Nandito na ako oh. Hindi ka ba masaya na makita ko? Please, bumalik ka na sa akin. Tayo na lang ulit." Umiiyak na wika ni Rian. "Ibalik? Oo, aaminin ko masaya ako dahil buhay ka. Pero galit na galit ako sa'yo kasi pinagmukha mo kong tanga. Para akong namatay nung mawala ka.
Tapos ngayon gusto mong ibalik yung dati? Hindi ganun kadali yun, Rian. Marami nang nagbago. Hindi na tayo tulad ng dati. Wika ni Ethan at baka sa mata nito ang sakit na nararamdaman at galit niya kay Rian. Samantala sa gilid, lihim na napangiti si Rowena. Nawala ang bigat ng kanyang nararamdaman at alalahanin. Nagpa siya siyang lapitan ng dalawa para ipamukha kay Rian ang katotohanan na hindi na siya mahal ng lalaking minahal niya noon. Rian? Ethan? At biglang bumaling si Ethan kay Rian nang tuluyang lumapit si Rowena sa kanila. Ikakasal na kami ni Rowena. Please, tigilan mo na ako. Nakita ni Rowena ang pagkagulat sa reaksyon ni Rian at halos mabaliw si Rowena sa tuwa sa narinig niya. Sa isipan niya sa wakas, may hawak na siyang alas laban kay Rian. What? Bakit sa dinami-dami ng babae, Ethan? Bakit kapatid ko pa? Bakit? Malungkot na sambit ni Rian at iniwan ng dalawa. Matapos ang mga nangyari, sinabi ni Rowena ang lahat kay Ethan. Hindi naman makapaniwala si Ethan, ngunit sinigurado niya sa kanyang kasintahan na hindi siya nito iiwan. Labis na tuwa ang naramdaman ni Rowena dahil sa kabila ng pag-aakala niyang mawawala na sa kanya si Ethan, sa huli siya pa rin ang pinili. Ilang linggo pa ang lumipas, habang tahimik na nag-iisip si Rowena kung paano niya susolusyonan ang problemang kinakaharap ng kumpanya, biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am, may bisita po kayo. Tell them I'm not in the mood. Eritadong sagot ni Rowena. Pero ma'am, she insisted. Bago pa siya makapagreklamo, bumukas ang pinto at pumasok ang taong ayaw na ayaw niyang makita. Walang iba kundi si Rian. Good morning, sister. Bati ni Rian na may halong pangiinsulto ang boses. Elegante, matatag at nakangiti na parang ipinamumukha nito sa kanya na siya ang tunay na may-ari ng kumpanya. Namilog ang mga mata ni Rowena. What the hell are you doing here? Kung nandito ka para awayin ako sa namuong relationship namin ng ex-boyfriend mo, please stop it. Bigyan mo ng kalayaan si Ethan at tanggapin mo na ang lahat ng nangyayari dito sa mundo may consequences. And you got yours, my dear sister. Naglakad si Rian at marahang naupo sa harap ng mesa ni Rowena. Relax, hindi ako pumunta dito para manggulo. Natahimik ang buong opisina. Tanging tik-tak ng wall clock ang narinig. I heard your investors pulled out. Pagpapatuloy ni Rian. And they are waiting for me to build my own company. They are willing to invest sa tunay na heredera ng kumpanya at hindi sa isang alternatibo lang. Sabay ngiti pa nito kay Rowena. Ganun naman pala. Ano pang ginagawa mo dito? Do whatever you like. Build an empire. Yung malayo sa mga taong iniwanan mo habang namumuhay ka ng pangsarili mo. Buhay ka pala, pero hinayaan mo kaming magdusa dito. Hinayaan mong saluhin kong mag-isa lahat ng obligasyon dito. Habang nandoon ka sa abroad, nagpapakasaya, nag-e-enjoy. The nerve! Hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Tumaas ang kilay ni Rowena sa narinig. Alam niya ang lahat ng anggulo sa nangyayari between them. But she wanted to turn the table. Hindi siya magpapatalo dito. Tama. Iisipin ko kung anong dapat kong isipin. Pero sana be fair. Leave us alone. I can't. Matatag na pagtutol ni Rian. Hindi ko hahayaan na pati ang pinaghirapan ni Daday mawala. You want to help? Then go away. Bumalik ka kung saan ka nagtago dati. I can invest. Sapat para maisalba ang kumpanyang pinaghirapan ng sarili kong ama. Sapat na pera para mas mapalago ang bagay na hindi ko kayang mawala. Ibigay mo na sa akin to. Aaminin ko, nasaktan ako na hindi ko na maibalik ang buhay ko dati. And I admit kasalanan ko. Kasi naduwag akong harapin ang sarili ko dahil sa trauma. But believe me, makakaya ko pang mawala sa akin si Ethan. Kaysa tuluyang mawala ang pinaghirapan ng mga magulang ko, ni Dad. Please reconsider. Napasinghap si Rowena. Why? Why would you do that? Ngumiti si Rian, ngunit malamig at puno ng misteryoso na sumagot. Tinatanong pa ba yan, Rowena? Sa kabila ng mga nangyari, pamilya pa rin tayo. At anong kapalit? Hindi mapakaling tanong ni Rowena. Gusto kong makuha ang 50% share ko dito sa company. Ako pa rin ang legal na anak, so may karapatan akong bawiin at kunin ang dapat na para sa akin. Pero hindi ko gagawin yun.
Alam kong ikaw ang nagpakapagod para sa company ni Dad. Kaysa naman idaan pa natin sa legalities, mahabang proseso. Sambit ni Rian. Tahimik na napatitig si Rowena kay Rian. Hindi makagalaw at sa huli, napilitan siyang pumayag sa nais ng dalaga. Alang-alang sa imahe na kanyang iniingatan. Fine, ibibigay ko sa iyo ang share mo. Tama ka naman, ikaw pa rin ang tagapagmana kaya wala akong karapatan para tumutol. Tugon ni Rowena at bahagyang umiti ng pilit. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Rowena, may balak siyang tuklasin ang katotohanan. Hayop ka talaga, Rian. I'll find out how you survive. And once I do, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong bumalik pa. Wika ni Rowena sa kanyang isipan. Lumipas ang mga ilang linggo at opisyal nang naging business partner si Rowena at si Rian. Naging smooth ang mga transactions gaya ng dati na isalba unti-unti at na-uplift ang napipintong pagkalugi ng kumpanya. Sa mata ng publiko, sila ang power sisters na nagtutulungan para sa ikauunlad ng kumpanya. Ngunit sa bawat pagpupulong, ramdam ni Rowena ang mga mata ni Rian na tila ba may binabalak itong masama. Hindi pa rin nawala sa isipan ni Rowena ang sinabi ni Rian nung gabing makita niya ito sa party. Kaya naman, naging maingat ang babae sa kanyang mga kilos. At gabi-gabi, hindi siya makatulog sa tanong sa kanyang isipan. Buisit, paano ba siya nakaligtas? Niloko ko ng mga taong binayaran ko. Malamang gumamit sila ng ibang katawan at pinalabas na si Rian yun. Mga hayop, mga manluloko. Ngit-ngit niya sa isipan na naisahan siya ng mga taong nakatransaksyon niya. Hindi na nakapaghintay si Rowena. Sa tingin niya, sapat na ang mga araw ng kanyang paghihintay. Oras na para ipamukha sa lahat na siya ang may hawak ng lahat, kayamanan ni kapangyarihan at pati ang lalaking dating kay Rian. Sa isang ingranding pagtitipon sa isang hotel ballroom, dumagsa ang mga investors, business partners at piling mga kaibigan ng pamilya. At mga ilaw ng chandeliers ay kumikislap. Tila ba sinasalamin ng nagniningning na bagong yugto sa buhay ni Rowena at labis ang sayang nararamdaman niya. Nakahawak siya sa braso ni Ethan nang sabay silang umakyat papunta sa entablado. Malapad ang ngiti ni Rowena, habang si Ethan naman tahimik lamang, pilit na pinapakita ang suporta kahit malamlam ang kanyang mga mata. Ladies and gentlemen, panimula ni Rowena, hawak ang mikropono. Ikinagagala kong ipaalam sa inyong lahat na kaming dalawa ni Ethan are getting married. Nagpalakpakan ng mga bisita, nag-toast ng kanilang wine at nagbigay ng masigabong pagbati. Congratulations! Sigaw ng isa. Finally, Ma'am Rowena! Dagdag pa ng isa. Sa gilid ng crowd, nakatayo si Rian, nakasuot ng simple ngunit eleganteng dress. Halos matabunan ng crowd pero hindi maikakaila ang kanyang presensya. Hindi siya pumapalakpak at hindi siya ngumiti. Ang tanging ginawa niya ay tumingin kay Rowena. Diretsyong titig at nakangiti sa kanya. Ngunit para kay Rowena ay pang-iinsulto. Napangiti si Rowena nang makita niya ang reaksyon ni Rian. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang tuhod. Sa titig pa lang ni Rian, alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban. Matapos ang gabing yun, kinabukasan, abala na ang buong mansyon. Dumagsa ang mga designers, florist at coordinators. Para bang rehearsal ng isang royal wedding at labis ang sayang nararamdaman ni Rowena. Dahil matagal niya na iyong pinapangarap. Make sure everything is perfect. Utos ni Rowena habang sinusukat ang gown na gawa pa sa Paris. This wedding will be remembered forever. Yes, ma'am. Sagot ng team. Sa isang gilid, nakaupo si Ethan. Hawak ang cellphone. Tila walang pakailam sa pinagkakaguluhan ng lahat. Nang tanungin siya ng isang coordinator kung anong design ang gusto niya para sa boutonniere, mabilis niyang sinabi na si Rowena na ang bahala at ipinaubayan na nito ang lahat sa kanyang fiancé. Napansin ito ni Rian mula sa pintuan. Tahimik siyang nakamasid at nang magtagpo ang mata nila ni Rowena, sabay silang umiti sa isa't isa at iniabot ni Rian ang kanyang regalo. Congrats, ikakasal na kayong dalawa. This is my gift for you. Wika ni Rian at matamis ng umiti. Nang buksan ni Rowena ang regalo, bumungad sa kanya ang isang mamahaling diamond necklace na matagal niya nang nais bilhin.
Agad sumilay ang peking ngiti sa labi ni Rowena. "Thank you, I like it," wika ni Rowena. "Of course, alam na alam ko kung ano mga gusto mo." "Talaga ba?" Sarkastiko pa nitong pagtatanong. Tumango lang si Rian at iniwanan si Rowena na nakasimangot. Nagpaalam na ito sa kanila na may daladalang ngiti sa mga labi. Makalipas ang 1 linggo, isang package siyang dumating sa mansyon. Inabot ito ng kasambahay kay Rowena. "Ma'am, para daw po sa inyo." Tinitigan iyon ni Rowena, pero walang nakalagay na pangalan ng sender. Nang buksan iyon ni Rowena, natigilan siya. Isang larawan niya iyon habang nakangiti sa engagement party, kuha mula sa malayo, at sa ibabaw ng larawan niya, nakalagay ang isang patay na daga. "Diyos ko po, patay na daga!" Sigaw niya na may halong pandidiri at naitapon niya ang kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos himatayin siya sa kaba. "Siya to! Rian is behind this! Gusto niya akong gantihan! Gusto niya akong pabagsakin!" Bulong ni Rowena sa sarili, kahit hindi niya talagang sigurado kung si Rian nga ba ang may pakana ng package na iyon. Buong gabi hindi siya nakatulog. Pakiramdam niya na parang may mga matang laging nakamasid sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nagtungo sila ni Ethan sa isang probinsya para sa isang malaking corporate event. Present din si Rian bilang isa sa investors. Ang gabi ay naging matagumpay. Maraming dumalo, maraming pumuri kay Rowena bilang mahusay na businesswoman. Sa harap ng lahat, siya ang perpektong host. Ngunit hindi pa rin niya matalo ang mga papuring natatanggap ni Rian mula sa ibang tao. "Another success, Ma'am Rowena." Bati ng isang new partner. Ngumiti siya, taas noo, parang walang kinatatakutan. Pero sa bawat ikot ng kanyang tingin, ramdam niya ang mga mata ni Rian na sumusunod at tila ba nakabantay sa kanya. Pagkatapos ng event, dumiretso si Rowena sa likod ng hall. Ngunit naroon si Rian, nakatayo na kapamewang at tila hinihintay siya. "Masarap ba ang agaw?" Malamig na bungad ni Rian. Napabuntong hininga na lamang si Rowena bago sarkastikong sumagot. "Oo, lalo na't kung yung inagaw mo ayaw nang bumalik sa dating may-ari." Parang narindi ang tenga ni Rian sa sagot ng kinikilalang kapatid. "Nakakatawa. Masyado kang kumpiyansa sa sarili mo, sister dear." At bahagya pa itong lumapit kay Rowena para bumulong. "I have a little advice for you. Stop being blind, ilusyonada at impokrita." "Anong sinasabi mo, Rian?" Tanong ni Rowena sa malumanay na boses, kahit na deep inside, nais niya nang sabunutan at kumprontahin si Rian. "Nothing. Huwag mo na lang intindihin yung mga sinabi ko. Let's just enjoy this moment." Sambit ni Rian at ngumiti pa. "Congratulations anyway." Matapos ang event na yon, sunod-sunod na mga mensaheng natanggap ni Rowena sa isang anonymous. Una ay larawan nila ni Rian na magkasama. Kalakip ang mga mensahe. "Bumalik na pala si Ma'am Rian. Alam ba niya na ikaw ang mastermind ng lahat?" Halos hindi mabitiwan ni Rowena ang sulat at larawan dahil sa kanyang nabasa. Hindi niya batid kung kanino iyon galing, kaya naman napuno ng takot ang puso ni Rowena. Sisirain nito ang kanyang mga plano. Nang sumunod na araw, larawan naman nila ni Ethan ang kanyang natanggap. "Masaya ka na ba, ma'am? Balato naman dyan. Mayaman ka na, kami mahirap pa din." Agad na pinunit ni Rowena ang mga larawan at sulat sa kanya. "Kung sino ka man na may gawa nito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong kinalaban mo ko. Buisit!" Gigil na sigaw ni Rowena. Ngunit ang mas ikinainis ni Rowena ay nang makatanggap siya ng larawan ni Ethan at Rian na magkasama. Agad nagduda si Rowena kung siya pa rin ba ang mahal ni Ethan, at isang araw nagpa siya siyang obserbahan ng fiancé. Ngunit nakita niyang halos ipagtabuyan ni Ethan si Rian. Walang nagbabago sa pakikitungo ng lalaki sa kanya. At tila diring-diri naman ito kay Rian. Hindi makatingin ng diretsyo at iniiwasang makatabi o makausap man lang ng matagal. "Kahit magmakaawa ka, Rian, ako na ang mahal ni Ethan at hindi mo na mababago yun kahit umiyak ka pa ng dugo." Wika ni Rian habang pinapanood niya kung paano iwasan at ipagtabuyan ni Ethan si Rian. Muling sumagi sa isipan niya ang motibo ng mga larawan. Mukhang hindi si Rian ang may gawa ng mga to.
Hinuha niya sa sarili. Kinuha niya ang telepono at dumayal ng numero. Hello? May papatrabaho ko sa inyo. Gusto kong hanapin ninyo ang mga taong pinadala ko sa inyo sa email. Trabahuhin niyo to sa lalong madaling panahon. Dapat na silang manahimik. Matapos ibaba ang cellphone ay inubos niya ang alak na nasa basong tangan-tangan. Sinusubok niyo talaga ako. Hindi matahimik si Rowena. Natatakot siyang habang palapit ng palapit ang kasal ay biglang mabulilyaso ang lahat ng kanyang plano. She has to be more vigilant. At the same time, she needs to know everything, lalo na ang tungkol kay Rian, at gumawa na mas mga pulidong mga hakbang para mawala na ito sa kanyang landas. Hindi na uubra ang simpleng pagpatay lang dito. Find out how she survived. Mariin niyang utos sa isang private investigator na kanyang kinuha. Every single detail. Sinong tumulong sa kanya? Saan siya nagpunta? Paano siya nakabalik? Walang maliit na detalye kayong palalampasin. I want all of it. Sambit ni Rowena. Consider it done, ma'am. Sagot ng lalaki. May kumpiyansa sa sarili. Nang umalis na ito, ay nanatili si Rowena sa tabi ng bintana ng kanyang opisina. Nakatingin siya sa skyscraper at naglalakihang mga buildings. Malamig ang mga mata. Hindi ninyo kilala ang kinakalaban ninyo. Mariin itong sabi. Gayunpaman, kahit nagpaimbestiga na si Rowena, wala siyang nakuhang sagot at hindi na rin makita pa ang mga kakuntsaba niya maging ang mga pamilya ng mga ito. Kaya naman nag-isip siya ng paraan para mawala sa landas na si Rian at doon pumasok sa kanya ang ideya na gamitin si Ethan laban dito. Ikaw ang kusang aalis sa bansang to, Rian. Ibabalik kita kung saang burak ka nang galing. Kinabukasan, agad niyang pinatawag ang kanyang sekretary. Spread the rumor. Wika niya. Sabihin mo may mga questionable transactions si Rian. Use the media. I want her credibility destroyed. Utos ni Rowena. Agad naman na sinunod ng sekretarya ang inutos ni Rowena. Nagpakalat ito ng fake news about Rian using anonymous account. Mabilis kumalat ang mga chismis sa business circle na di umano'y may under-the-table deals si Rian sa Amerika. At kumalat na may mga investor siyang niloloko. In short, madumi itong maglaro. May mga larawang kasama ni Rian ang mga kilalang scammer at notorious na manloloko sa local and international business. Ngunit bago pa man magtagal ang issue, nagsagawa ng isang press conference ang dalaga. Nakaupo si Rian sa gitna at humarap sa mga reporters, kalmado at nakangiti. All these accusations, they're fabricated. Here are my documents, my financial records, my partners from the US. Sila ang magpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Taas noong wika ni Rian. Galit na galit si Rowena nang mapanood ang interview kay Rian at para bang sasabog ang kanyang puso sa sobrang inis. Sunod-sunod na pumapalpak ang mga plano ni Rowena para lang sirain si Rian. At imbis na masira si Rian, lalong tumitibay ang kanyang pangalan. At lalong napapatunayan niya sa lahat na wala siyang ginagawang masama kaninuman. Miss Rian is a model of transparency, sagot pa ng isang kilalang tao sa industriya. Si Rowena naman halos manginig sa galit sa loob ng kanyang opisina habang pinapanood ang press conference ni Rian. How the hell did she return it around that fast? Isang gabi, tinawagan ni Rowena si Ethan at pinapunta niya ito sa kanyang bahay. At ibinigay niya ang isang envelope sa kanyang fiancé. Ethan, wika niya at umaktong nag-aalangan. I found something about Rian. Binuksan ni Ethan ang envelope. Mga edited photos ni Rian ang kanyang nakita, kasama ang ilang lalaki. Mukhang intimate, ngunit halatang gawa-gawa. Look at her. She's not the same woman you used to love. Bulong ni Rowena habang pilit hinahaplos ang kamay ni Ethan. Ngunit tumitig lang si Ethan sa mga larawan. Rowena, this looks fake. Don't tell me you're going this far. Ethan, I trust you. Malamig na putol ng binata. Pero wag mo kong idamay dahil lang sa galit mo sa kanya. Mariing wika ni Ethan. Hindi na kita naiintindihan. Imbis na mag-focus ka sa kasal natin, ayaw mong tantanan si Rian. Ano pa bang gusto mo? Kunot noon itong sabi. May bigat ang bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaki.
Tumalikod siya at iniwan si Rowena na napahiya. No, I can't lose him. Sising-sisi siya sa nangyari. Baka mag-isip ang lalaki sa kanyang sinabi. Dahil pumalpak ang 3 unang plano ni Rowena, gumawa siya ng bago. Nagpadala siya ng anonymous letters kay Rian. Mga banta, mga larawan ng puntod na may pangalan ni Rian, pati mga kahon na may lamang patay na hayop. Ngunit imbis na matakot, dumating si Rian sa opisina ni Rowena isang araw. Dala ang isa sa mga kahon. Look at this, Rowena. May kung sinong nagpadala nito sa akin. Malamig na wika ni Rian at inilapag ang kahon sa mesa ni Rowena. Nagkatinginan sila at agad naman na nagpatay mali siya si Rowena. What is that? Grabe naman, it looks na may mga taong may lihim na galit sa'yo. Sagot ni Rowena at umaktong kalmado. Desperado na ang nananakot sa akin. Tapos na ako sa trauma para matakot lang sa isang kahon na may pictures ng kung ano-ano. Wika ni Rian. Napalunok si Rowena dahil sa mga binitiwang salita ni Rian na mas lalong nakapagpainit sa kanyang ulo. You know what? At napasandal si Rowena sa swivel chair nito. Tanggapin mo na lang na nasa industriya tayo na punong-puno ng mga pananakot. Gumaganda ang business. Gusto nilang masira to. Siguro nga desperado. Kaya tama ka. Pero ang mas tama mong gawin, huwag silang bigyan ng pansin. At tinalikuran na siya nito. If I were you, Rian, bumalik ka na sa opisina mo at wag mo nang ipakitang apektado ka. Monsters are everywhere. Wala na siyang narinig pa mula sa babae. Tunog lang ng takong palayo ang narinig niya mula dito. Hanggang sa naganap ang isang charity event. Plano niyang paandarin ng isang scheme. Hinanda niya ang kanyang plano at napag-isipan niyang kausapin sa hagdanan si Rian at nais niyang doon madisgrasya ang babae. Ngunit bago mangyari yun, biglang lumapit ang isa sa mga staff. Ma'am Rowena, nagpalit po ng venue. Hindi na po sa hall na may hagdan. Sa ballroom na lang po para mas safe. Halos mabaliw si Rowena. Ang lahat ng kanyang plano ay parang hindi pinapaboran ng tadhana. Hanggang isang araw, dumalo si Rowena sa isang business gathering. Habang nagsasaya at nakikipag-usap sa mga kapwa business owner, biglang nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang sekretarya. Kaya agad na nag-excuse sa kanyang mga kausap si Rowena at sinagot ang tawag. Ma'am, urgent news. Miss Rian, she pulled out her investment. Nanginginig ang boses ng babae. Kinuha na niya ang lahat ng ininvest niya, maging ang share niya sa company. At hahabulin na rin ni Miss Rian ang buong kumpanya. Magpapaabogado daw siya to get everything back. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. No, this can't be happening. Inis na sabi ni Rowena at halos masira ang buong gabi niya dahil sa perwisyong daladala ng kapatid. Agad na pinatay ni Rowena ang tawag. Hinanap niya si Rian at nakita niya ito sa hagdanan. Doon ay kinumpronta niya ito. Bakit mo binabawi ang lahat ng shares at ininvest mo sa company? Napag-usapan na natin ang tungkol dito, di ba? Bakit pa bago-bago ang isip mo? Bata ka ba? Or your immaturity strikes you harder? Tanong ni Rowena at hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Bakit? Dahil ba kay Ethan? Kasi hindi mo matanggap na ako na ang mahal niya? Ngumiti lamang si Rian at matalim na tumingin sa mga mata ni Rowena. Hindi. Kasi ayoko na may kasamang manluloko. Sinungaling. At higit sa lahat, mamamatay taong katulad mo sa kumpanya ng sarili kong ama. Mariing wika ni Rian. Nanlaki ang mga mata ni Rowena sa sinabi ni Rian. Bigla siyang pinagpawisan. Lumamig ang paligid, ngunit uminit ang kanyang katawan at muka. Tumaas ang pressure between them, ngunit nagtapang-tapangan si Rowena. Talaga ba? Nasaan ang ebidensya mo na isa akong mamamatay tao? At sinong pinatay ko? Si Dad? Nagpapatawa ka, Rian. You are so childish. Nakakadiri kang mag-isip. Panunupalpal ni Rowena kay Rian. Hindi katakatakang ayaw ka ng balikan ni Ethan. Kasi ever since, you are out of your mind. Estupida ka. Rian ismirk na mas lalong nagpakulo ng dugo ni Rowena. Gusto niya itong ingud-ngud pero hindi niya ito pwedeng gawin. Hindi niya need ng isang maling desisyon. Ang kailangan niya ay isang plano na magpapabagsak at makakasira sa reputasyon ni Rian. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Rowena. Alam mo sa sarili mo na tama ako.
Wika ni Rian. Really? Prove it! At nang makita ni Rowena na papalapit si Ethan at ilang investors, mabilis siyang umakto. Bigla siyang sumigaw na ikinagulat ni Rian. At walang pag-aalinlangan na kinuha niya ang kamay ni Rian at umaktong hinulog siya nito at nagpatihulog siya pababa ng hagdanan. Nabigla ang lahat. Tinulak siya ni Rian! Sigaw ng isang babae. At ng gabing yun, naging masama si Rian sa paningin ng lahat. Agad na dinala sa hospital si Rowena. At doon siya binahan ng bulaklak, suporta at simpatsya ng mga tao. Sa wakas, hawak niya ulit ang panig ng lahat. Habang nagpapahinga sa hospital, pumasok si Ethan para alalayan si Rowena at niyakap siya nito ng mahigpit. Ethan, let's leave. Umalis na lang tayo dito. Pumunta tayo sa malayo, ayoko na dito. Let's just forget all of this. Nanginginig na wika ni Rowena. Bago pa man makasagot si Ethan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rian at malamig na nagsalita. Why, Rowena? Natatakot ka bang malaman ni Ethan ang totoo? Nanlaki ang mga mata ni Rowena at sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang kanyang isasagot kay Rian, kaya naman umakto siya na ng hihina. Rian, magkapatid tayo. So please, tama na. Pagod na ako. Alam ko naman na ginagawa mo lahat ng to dahil iniisip mong inagaw ko ang lahat sa'yo. Pero please, stop this for God's sake. Rian, huwag ka na munang manggulo dito. Pakiusap lang. Pagputol ni Ethan sa dalaga. Hindi pa ba sapat na tinulak mo si Rowena sa hagdan? Ayaw na kitang makita kahit sa opisina. Manahimik ka na lang at kung pwede mag-move on ka na. So please, umalis ka na lang kung ayaw mong ipakaladkad kita paalis dito. Wika ni Ethan kay Rian. Gulat na gulat si Rian sa mga narinig niya. Talagang naniniwala ka sa kanya? She rolled her eyes bago pa tuluyang umalis ang dalaga. Matapos ang pangyayaring yun, labis ang sayang naramdaman ni Rowena hanggang sa nakauwi na siya sa kanyang bahay at isa-isang binuksan ng mga regalong natanggap mula sa industriya. Agad niyang binuksan ang isa doon at ikinabigla niya ang makita ang isang cellphone na naglalaman ng isang video at ebidensya laban sa kanya. Bago pa man makapag-react at makapagwala si Rowena, biglang dumating si Ethan sa kanyang silid at kumatok. Kaya naman, dali-dali niyang itinago ang ebidensya sa ilalim ng kanyang kama. Agad siyang naglambing kay Ethan. Hinalikan niya ito, ngunit agad na pinutol ni Ethan ang kanilang mainit na tagpo. I love you, Rowena. At sobrang tuksong-tukso na akong kunin ang kabuuan mo. Sabi pa ni Ethan. Matagal ko nang binibigay. Ayaw mo naman. Willing naman ako makipag-honeymoon before the marriage. May panunokso pa sa tinig nito. Halika. Let's do it. No, gusto kong kunin ang lahat after marriage. Kaya magpagaling ka na dahil malapit na ang kasal. Wika ni Ethan, sabay halik sa kanyang noo. Mas lalong sumidhi ang kagustuhan niyang makasal agad sa lalaki. Matapos sabihin ni Ethan ang mga katagang yun, handa na rin siyang iwanan ng lahat para kay Ethan. Iniisip niyang mas makabubuting ibenta na lang niya ang negosyong minana niya at magkaroon ng simpleng buhay sa ibang bansa. Malayo sa gulo ng mga tao at syudad at higit sa lahat, malayo kay Rian. Habang nakahiga siya sa kanyang king-size bed, 1 linggo bago ang kasal, hindi na siya mapakali sa sobrang excited. Sa tabi niya, nakalatag ang bridal magazine na ilang ulit niyang binuklat para siguruhing walang detalye ang makakaligtaan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. After everything, bulong niya sa sarili. Ito na ang pinakahihintay ko. Finally, my wedding is coming. Nang sumunod na araw, nagsimula na ang kalbaryo ng mga planner. Puno ang mansyon ng mga tao, florist na nag-aayos ng mga bouquet, designer na nagdadala ng ilang gown para lang masigurong may pagpipilian si Rowena, at mga wedding coordinators na halos magkasapawan ng mga boses. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Rowena sa harap ng salamin. Suot ang isa sa mga fitting gowns, ang puting tela, kumikislap ang mga beads na tila between. Hinaplos niya ang sarilit hindi niya napigilang mapaluha. Ganito pala ang pakiramdam na maging bride. Halos maluhang sambit niya. Matapos ang ilang buwang paghahanda, dumating na rin sa wakas ang araw ng kasal. 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Rowena
Ang buong silid niya ay amoy vanilla at lavender mula sa mga kandilang inilagay ng makeup artist. 3 tao ang sabay-sabay na nag-aayos ng buhok niya. Isa ang nagkukulot, isa ang naglalagay ng veil at isa ay naglalagay ng pearl pins. Ang ganda niyo po, Ma'am Rowena. Puri ng stylist. Napangiti si Rowena. Tuwang-tuwa ito sa bawat atensyon na kanyang nakukuha. Habang tinititigan niya ang sarili sa salamin, dinampot niya ang bouquet ng puting rosas na nasa mesa. Finally, this is it. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang halakhakan ng mga kaibigan niya. Para kay Rowena, wala nang mas maswerte pa sa araw na iyon at halos wala siyang mapagsidlan ng saya. Tanghali na nang dumating siya sa simbahan. Pagbaba niya ng kotse, sinalubong siya ng mga kamera, mga bulungan at mga tingin ng paghanga. Lahat ng mga importanteng tao ay imbitado. This will be the wedding of the year, sa isip niya. At ngumiti si Rowena sa lahat na tila ba pinamumuka sa lahat na siya ang bida ng araw na iyon. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, bumungad sa kanya ang ingrandeng dekorasyon sa paligid. Ang aisle na punong-puno ng petals, mga chandelier na kumikislap sa gitna, at mga bisitang nakapormal na sabik makita ang kasal at pag-iisang dibdib nila ni Ethan. She looks like a queen. She's so beautiful. Lalong tumaas ang pride ni Rowena. Yes, this is how it should be. This is how everyone should see me. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang naglalakad sa aisle. Sa harap ng altar, naghihintay sa kanya si Ethan. Nakatayo ito, gwapo sa kanyang black suit, ngunit malamig ang ekspresyon. Gayunpaman, hindi iyon napansin ni Rowena. Kabado siya, halo-halong emosyon na hindi niya maipaliwanag. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa aisle, mahigpit ang hawak niya sa bouquet. Hindi niya pinapansin ang mga tao sa paligid, pero bukas ang kanyang tenga sa mga papuri. Kay Ethan lang nakatuon ang kanyang atensyon. Ang lalaking buong buhay niyang pinanta siya. Pagdating niya sa unahan, nagkatitigan sila. Para kay Rowena, yun ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. At si Ethan ang missing piece of puzzle na bubuo sa kanyang pagkatao. Nagsimula ang seremonya at nagsalita ang pari. Tahimik ang lahat. Tanging mga awit ng choir ang maririnig sa paligid. Rowena, do you take Ethan to be your lawfully wedded husband? Yes, I do. Halos nanginginig ang boses ni Rowena nang sumagot siya. Ethan, do you take Rowena to be your lawfully wedded wife? Tahimik sandali si Ethan. Nakatitig kay Rowena. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. I do. Para bang sasabog sa tuwa ang puso ng babae. Konting oras na lang, legal na ang lahat. Finally I won. Paulit-ulit na sambit niya sa kanyang isipan. Then by the power vested in me. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng kahoy. Dahilan para mapatingin ang lahat at matigilan ang pari sa kanyang pagsasalita. At mula roon, pumasok si Rian. Nakaitim siyang bestida. Simple, ngunit matapang ang dating. Sa bawat hakbang niya sa gitna ng aisle, parang humihinto ang oras ni Rowena. Ang mga bulungan ng mga bisita, umalingaw-ngaw sa paligid. She's here! Gulantang na wika ni Rowena. Iba't ibang bulungan ang maririnig mula sa paligid. Ang iba ay pabor kay Rowena. Ang iba naman, napapaisip kung saan nanggagaling ang ganitong pagkilos ng kapatid niya. Huminto sa gitna si Rian. Diretso ang tingin sa altar. Itigil ang kasal! Malakas niyang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Napatigil ang pare. Napatingin ang choir. Ang lahat ng mata nakatuon kay Rian. Nanguna ang katahimikan at pag-iingay na lamang ng ibon ang maririnig. Si Rowena, halos mabitawan ng bouquet. Nanlaki ang mga mata niya at nanginginig ang mga labi. Damit, Rian! Hindi ka pa ba mananahimik? Diretso ang tingin ni Rian kay Ethan at Rowena. This can't go on, my sister. Not until the truth is revealed. Ang buong simbahan ay muling nag-ingay. Ang isang kasal na akala ni Rowena na magiging perpekto, biglang naudlot sa pagdating ng kanilang unexpected guest. Nanginginig ang kamay ni Rowena habang mahigpit na hawak ang bouquet. Pilit siyang ngumiti. Bagamat halatang namumutla siya, ngunit pinakita niya sa lahat na siya'y kalmado.
Kahit ang totoo, para bang hihimatayin siya sa mga nangyayari. Rian, mahina niyang sabi, ngunit sapat para marinig ng lahat. Anong ginagawa mo dito? This is my wedding. Please don't do this. Huwag mo namang sirain ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Pilit na ikinukubli ang kaba. Nandito siya sa pagkakataon na dapat mapanatili niyang pagiging kalmado dahil sa mga kamerang nakatutok at mga taong hindi basta-basta. Mga mahal naming bisita. Anya na pilit pinapakalma ang boses. Patawarin niyo ang stepsister ko. She's still recovering. She's confused and can't move on from... Ngunit bago pa man siya matapos, agad na pinutol ni Rian ang kanyang sasabihin. Confused? No. For all those years, I was silent. For all those years, everyone thought I was gone. At dahil yun sa'yo, Rowena. All those years, I suffered because of you. Pinakidnap mo ko't pinagahasa sa mga lalaking hindi ko kilala. You ruined my life. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga tao matapos sabihin ni Rian ang mga salitang yun. Si Rowena? Totoo ba yun? She does that to her own sister? Namumot lang halos mabuwal si Rowena na sumagot. Lies! Hindi ako yun! Anong pinagsasasabi mo? Lumapit si Rian sa altar. Ang mga mata niya ay matalim at puno ng luha ngunit hindi natitinag. You wanted everyone to believe na ikaw ang tanging anak? Ikaw ang karapat-dapat? You took Dad away from me. You took the company. You even took Ethan. But worst of all, you stole my life. Bawat salita ay parang patalim na dumudurog kay Rowena. On our way to the rest house, I was drugged, beaten, humiliated. Sumigaw ako nagmamakaawa. Nagkunwari ka pa na tinutulungan mo ko pero ang totoo, ikaw ang may pakana ng lahat ng yon. Then I lost everything that day. Napahawak sa dibdib ang ilan sa mga bisita. Ang iba'y natulala. Ang pari mismo hindi makapagsalita sa narinig. Wala sa hinuha nila na ang maamong mukha ni Rowena makakaisip ng ganun kasama at katinding desisyon sa buhay. Ngunit hindi doon natapos si Rian. Kinuha niya ang envelope at inabot iyon sa teknisyan ng simbahan. Ilang segundo lang, lumabas sa malaking screen ang ebidensya. Una, isang video. Si Rowena, nakikipag-usap sa isang lalaking nakamask at tago ang muka. Make sure she disappears. No one should find her again. Fake! Edited lang yan, hindi ako yan! Sigaw ni Rowena habang nanginginig ang tinig. Kasunod ng video ay ang mga bank transfer slips. Malalaking halaga na ipinadala sa accounts ng mga lalaking nahuli ng pulis ilang taon na ang nakalipas. Impossible! Halos pasigaw na wika ni Rowena. Pero wala nang naniniwala sa kanya. At ang pinakamatindi, isang voice recording. Rian doesn't deserve anything. Make sure she won't come back. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rowena mula sa voice recording. Natigilan ng mga tao. My God! How could she do this to her own sister? Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Nanginginig, nababalot ng takot at kaba si Rowena dahil alam niyang wala na siyang ligtas. Kasabay ng pagkabigla ng lahat, bumukas muli ang malalaking pinto ng simbahan. Dumating ang mga pulis, dala ang warrant. Rowena Morales, you are under arrest for abduction, conspiracy to commit homicide and fraud. You have the right to remain silent. Mabilis na umalma si Rowena. Nagkagulo ang lahat. Ang ibang bisita, nagtakbuhan palabas. Ang ilan naman, kinuha ang cellphone at nagvideo. Sabik na maging saksi sa iskandalong kanilang nasasaksihan. No, hindi totoo to. Pasigaw na iyak ni Rowena. Tumakbo siya kay Ethan at kumapit sa braso. Ethan, please. Tell them this isn't true. Mahal mo ko, diba? Kilala mo ko. Save me, please. Help me. This is a setup, Ethan. Tulungan mo ko. Pagmamakaawa ni Rowena kay Ethan. Ang mga luha niya ay tumutulo. Ang boses niya ay paus na. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ng isang Rowena na desperado at sirang-sira. Ngunit lumapit si Rian kay Rowena. Malamig ang tinig. Stop this act, Rowena. Huwag ka nang magsinungaling pa dahil may mga ebidensya na. At never naman naging sayo si Ethan. Natigilan ang lahat. What are you talking about? Leave us alone. Halos pasigaw na wika ni Rowena at kumapit pa rin kay Ethan. Huminga ng malalim si Rian at mariing nagsalita.
For your information, hindi na pwedeng kasal sa'yo si Ethan dahil asawa ko na siya bago pa nangyari ang lahat ng to. And all these years, siyang nag-alaga sa akin. Nagpakasal kami sa West at peke ang lahat ng dokumentong ginamit para mahulog ka lang sa bitag namin. He helped me take back my life ng mga panahong halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Mga panahong durog na durog ako at hindi matanggap na ang lahat ng dahilan ng pagkatalo ko ay ang taong itinuring kong kaibigan at ang taong minahal kong parang tunay na kapatid. At lahat ng to, plinano naming dalawa para makaganti sa'yo at mapagbayaran mo ang lahat-lahat ng krimeng ginawa mo. Parang nasira ang mundo ni Rowena sa kanyang narinig. Nanginig siya, halos mapatumba. No, that's not true, Ethan. Sabihin mo sa aking hindi yun totoo. Nagsisinungaling lang siya, diba? Sabi mo mahal mo ko. Dahan-dahang lumapit si Ethan kay Rian. Tinanggal niya ang kamay ni Rowena sa kanyang braso. Tumitig siya sa kanya. Malamig at puno ng pandidiri. Never kitang minahal, Rowena. Anyat na tulala si Rowena sa mga salitang binitiwan ng lalaking kanyang pinakamamahal. Every single time I was with you, I hated it. I despise you. But I needed to play along para makakuha ng ebidensya laban sa'yo. Para pabagsakin ka at mapagbayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo. At ang totoo, napakalinis mong gumalaw. Professional ka sa mga ganitong bagay. Nag-echo ang mga salita ni Ethan sa buong simbahan. Tuwing hinahawakan mo ko, nandidiri ako sa'yo. Lahat ng ngiti ko sa'yo, peki lang yun. Bawat sandaling magkasama tayo, puro paghihirap. Hindi ikaw ang gusto ko at lalong hindi ikaw ang mahal ko. Napasigaw si Rowena. Halos mabaliw sa katotohanan ng kanyang narinig. No! You're lying! Hindi yan totoo! Paulit-ulit na sigaw ni Rowena at nagwawala na. Ang mga pulis, hinawakan na siya, ngunit patuloy siyang nagpupumiglas. Pilit na humihingi ng awa sa lalaking akala niya ikanya. Ethan, please, wag mo namang gawin to sa akin. Mahal mo ko, aminin mo. Ngunit nanatiling malamig ang tingin ni Ethan sa kanya. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa. Puro puot, puro galit. Habang hinihila si Rowena palabas ng mga pulis, halos magwala siya. Ang dating bride na inaabangan ng lahat, ngayon nakaposas at miserable. Pagbabayaran yung dalawang ginawa niyo sa akin. Sigaw niya habang dinadala palabas. Sa altar, magkatabi si Rian at Ethan, matatag at hindi natitinag. At sa mga mata ng lahat ng naroroon, isa lamang ang malinaw. Lumabas na ang katotohanan na matagal nang itinatago ni Rowena. Tahimik ang umaga, ngunit sa buong lungsod, umaalingaw pa rin ang pangalan ni Rowena. Sa mga kanto, palengke, opisina, maging sa mga mamahaling cafe, iisa ang usapan. Ang babaeng minsang tinitingala sa lipunan, biglang bumagsak sa isang iglap. Hindi ko akalaing kaya niyang gawin sa sariling kapatid yun. She had everything pero kulang pa rin. Ganid kasi. Ilan lamang yan sa mga komento ng mga tao tungkol sa issue ni Rowena. At sa mismong kulungan, ramdam ni Rowena ang matinding pagbagsak niya. Ang dating malamig na hangin mula sa aircon ng opisina niya, napalitan ng amoy pawis at bakal. Sa maliit na selda na may 2 lumang kama at isang maduming palikuran, nakaupo siya sa sulok, yakap ang sarili at tahimik na umiiyak. Yan ba yung sosyalera na nakikita natin sa TV dati? Bulong ng isang preso. Wala na. Dito pantay-pantay tayo. Walang mahirap o mayaman. Sagot ng isa sabay tawa. Para bang dinurog ng mga salitang iyon ang puso ni Rowena. Hindi siya makapaniwala. Para bang kailan lang nakasuot siya ng wedding gown. Kahapon lang hawak niya si Ethan sa harap ng altar. At ngayon nakasuot na siya ng kulay kahel na uniforme at isang kriminal sa harap ng lahat. Habang si Rowena ay nalulugmok, iba naman ang nangyari sa buhay ni Rian. Sa isang malaking boardroom, nakaupo siya sa harap ng mga investors. Tahimik ang lahat habang nakikinig sa kanya. Malinis ang anyo ni Rian. Simple, ngunit elegante. Mula ngayon, anya, matatag ang boses. Hindi na masisira ang reputasyon ng kumpanya. My father built this with integrity and I intend to honor that. Isa-isang tumango ang mga investors. Ang iba ay nagpalakpakan at ang iba naman nakatingin kay Rian na para bang nakakita ng bagong pag-asa. Isang linggo matapos lumabas ang desisyon ng korte sa kaso ni Rowena,
Habang buhay na pagkakakulong ang hatol para sa kanya. Ibinalik din ng korte ang mga mana at ari-arian na para lamang sa legal na anak ng yumaong ama nito. At isang araw, tinawag si Rowena ng isa sa mga bantay. "Rowena, may bisita ka," sabi ng gwardya. Napatigil si Rowena. Ilang buwan na siyang walang bisita at alam niyang iniwan na siya ng lahat. Pero nang makita niya kung sino ang bumisita sa kanya, walang iba kundi si Rian at Ethan. Halos mabuwal siya at gusto niyang bumalik sa loob ng selda nang makita ang mga ito. Nanginginig ang labi ni Rowena habang nakatingin sa dalawa. "Bakit kayo nandito?" "Nandito kami para magpaalam, hindi para makipag-ayos. Gusto ko lang sabihin ang hindi ko nasabi noon." Umupo sila sa mesa sa harap ng salamin. Mabigat ang katahimikan bago muling nagsalita si Rian. "Rowena, minahal kita noon. Tinuring kitang kapatid. Kahit hindi tayo magkadugo. I defended you, I trusted you. I wanted you to be part of my life. Pero sinira mo ang lahat. Pinili mo ang kasuklaman kaysa mahalin." Naluha si Rowena. "Hindi mo naiintindihan. Ako ang laging wala. Ako ang laging may kulang. Ikaw lahat meron. Dad love you more. Ethan love you more. The world love you more." Tugon ni Rowena. "Hindi ka kailanman nawalan ng pagmamahal." Sagot ng mariin ni Rian. "Ikaw lang ang tumanggi. Ikaw lang ang nagpasyang wasaki ng lahat para makuha ang higit pa dahil sa akin ka. Nagawa ko yun dahil ikaw na lang lagi. At si Ethan, akin siya dapat. Pero Ethan, paano mo nagawa sa akin to? I trusted you." Gigil na sigaw ni Rowena. Tumayo si Ethan, tahimik na nakatingin kay Rowena. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng diretsahan at walang bahid ng emosyon. "Do you know when it all began? Noong nasa hospital ka, narinig kitang kausap ang isa sa mga kumidnap kay Rian. Doon ko nakumpirma lahat. I traced them, I followed them and I found her." Nanlaki ang mata ni Rowena. "Simula noon lahat na ginawa ko. Every smile, every touch, every kiss, were fake. Puro kasinungalingan para makakuha ng ebidensya. Para ipakita sa lahat kung sino ka talaga. You were never loved, Rowena. Not by me." Halos mabingi si Rowena sa narinig. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. "So, lahat ng taon na yun? Puro peke?" Nanginginig ang boses niya. "Yes," malamig na sagot ni Ethan. "And the worst part, you believe it. Because deep inside, you were so desperate to be loved. Kahit huwad, kahit kasinungalingan." Napahiyaw si Rowena at halos mabaliw siya. "No! You're lying! Both of you! Hindi pwedeng wala! Hindi pwedeng peki lahat!" Ngunit hindi siya pinansin. Tumayo si Rian at hinawakan ng kamay ni Ethan. "Rowena," sabi niya kalmado pero matalim ang tingin. "Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mong kasamaan. Kung nakontento ka lang sana, hindi sana to nangyari. Pero pinili mo yan." At tuluyan silang lumakad palayo. Iniwan si Rowena na umiiyak at sumisigaw. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ng bagong buhay sa Amerika si Rian at Ethan. Malayo sa intriga, malayo sa ingay ng nakaraan. Sa isang tahimik na lungsod, nagbukas sila ng extension ng kanilang kumpanya. 5 taon nang lumipas, ang bahay ni Rian at Ethan, simple ngunit moderno. Masaya na sila. Samantala sa isang kulungan sa Maynila, tila walang nagbago. Ngunit para kay Rowena, ang bawat araw ay isang habang buhay. Habang nakaupo sa bakal na kama, nakatanaw siya sa maliit na bintana ng selda. Doon ay naalala niya ang lahat ng nawala sa kanya. Kayamanan, kapangyarihan at higit sa lahat, mga taong minahal niya ngunit ipinagkanulo siya. "Kung pinili ko lang maging masaya sa kung anong meron ako, hindi sana nangyari to." Bulong niya sa sarili, habang unti-unting dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Isang hapon, nakaupo si Rian at Ethan sa kanilang porch. Habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw, alam nilang sa wakas, natagpuan nila hindi lamang ang hustisya, kundi ang tunay na kalayaan. Isang bagong buhay na walang kasinungalingan, puno ng pag-ibig at pangakong hindi na muling masisira. Samantala sa kulungan naman, tuluyang pinagsisihan ni Rowena ang lahat, ngunit huli na para sa kanya.